May 3K po na ugali ng mga Chinese, mga kaibigan nating Chinese, kung bakit po sila umaasenso. Okay, sa magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat muli sa pong panonood sa ating pong channel. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ariel. So, sa umagang ito mga kaibigan, nating pag-uusapan ang patungkol sa Feng Shui. So, yun pong tinatawag na pangpaswerte, yung pong nilalagay sa mga bintana, mga pintuan, at ang paniniwala po, lalong-lalo na po sa ating mga kaibigang Chinese, ito po ay nagbibigay ng swerte sa kanila pong buhay, sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya. At meron pong Feng Shui na patungkol naman po sa pagtatayo ng bahay. Kailangan ang mga pintuan mo ay nakaharap sa araw, nakaharap sa silangan, mga ganyang mga bagay. At meron din pong mga tinatawag na Feng Shui na nilalagay sa mga bintana, mga kaibigan. Pero ang tanong mga kaibigan, ito po ba talaga ay totoo? Actually mga kaibigan, meron po akong ginagawang video na 100% po na magbibigay sa tao ng swerte. Wala kang gagastusin, hindi mo kailangang bibilhin, hindi mo kailangang bayaran. Narito po ang title ng video na yan, panoorin nyo na lang po, at nasa baba po ang description nito. Panoorin nyo po, at ang tinatawag na pangpaswerte na yan ay nasa katawan lang natin. Kaya kung gusto nyo pong malaman yan, pagkatapos po ng video nito, panoorin nyo po. At sana po tapusin nyo po ang video nito para po may matutunan kayo. Salitang Feng Shui mga kaibigan, ito po ay ibig sabihin ng Feng Shui. Yung Feng Shui po ay galing sa salitang Chinese, na ang ibig sabihin po ay wind and water. Ibig sabihin, ang Feng Shui daw ay ito daw po ay isang energy forces na humihigop na nagtataglay ng swerte sa isang bahay, nagtataglay ng swerte sa isang opisina, nagtataglay ng swerte daw sa ating negosyo o sa negosyo o sa trabaho. Kaya po marami pong naniniwala dyan, lalong-lalo na po sa mga kaibigan nating mga Chinese. So alam naman po natin mga kaibigan na ang hangin at ang tubig ay wala pong ibang may gawa niyan kundi ang ating pong Diyos. So para sa akin po, ang pinakamakapangyarihan ay yun pong may gawa ng hangin at tubig. At mas paniniwalaan natin yung may likha ng mga bagay na ito, yung tubig at hangin at tubig. Yan po ang ibig sabihin ng Feng Shui. Kung iyo pong titignan mga kaibigan, before tayo magpatuloy, ang Diyos po ay kaya po ikaw na i-bless na higit pa sa lahat, na higit pa sa iba. Now, sabi po diyan sa Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. So, ibang klase po pag ang Diyos po ang talagang magpapa-asenso sa iyo. Ang sabi dito, and no added sorrow with it. Ibig sabihin, walang dagdag na kalungkutan sa iyo pong pag-aasenso. Bakit ang mga kaibigan natin mga Chinese ay umaasenso? Ito po ba ay dahil sa kanilang Feng Shui? So mga kaibigan, kaya po umaasenso ang ating mga kaibigan mga Chinese. Hindi po yan dahil sa kanilang Feng Shui. May 3K po na ugali ng mga Chinese, mga kaibigan nating Chinese, kung bakit po sila umaasenso. Narito po mga kaibigan. Number 1, kasipagan. Makikita mo po sila mga kaibigan, sobrang sipag po sa kanila pong mga trabaho, sa kanila pong mga negosyo, at sila mismo ang nagmamanage. Hindi gaya ng iba na bago pa lang negosyo ipapamanage na sa ibang tao. Kaya kalimitan bagsak. So sa kanila, kalimitan po sa kanila mga kaibigan ay meron po silang number 1K kasipagan. So sa atin po mga Pilipino, hindi naman lahat, meron pong mga Pilipino ay tamad magtrabaho, tamad maghanap buhay. Ang gusto nila ay laging libre, no, laging may magbibigay.
So yan po ang dahilan kaya po sila ay umaasenso. Hindi po dahil sa kanilang feng shui. Number 2, dahil po sa kanilang katipiran. No, grabe po kung magtipid ang ating mga kaibigang mga Chinese. Matipid po talaga sila. Kahit po sa pagkain, sobra po silang tipid. No, minsan pa nga, merong Chinese doon sa Luzon dati na bago silang dating doon sa Luzon, galing China. So, ang una nilang negosyo ay taho. So, nagtataho sila doon. At ang kanilang kinakain, ayon pa sa kwento, ay talagang puro lugaw. Hanggang sa dumating ang panahon na umangat ang kanilang negosyo at hindi na taho ang kanilang negosyo. No, ibang negosyo na. So, pangalawa, kaya sila umasenso dahil po sa kanilang katipiran. Pero sa ating pong mga Pilipino, hindi naman lahat. Kikita tayo ng 500 sa isang araw, gagastos naman tayo ng 1.5 sa isang araw. So, mas malaki pa yung ginagastos natin kaysa kinikita natin o sa sweldo natin. So, hindi naman lahat. Kaya maraming Pilipino ang hindi talaga umasenso. Number 3, pangatlong K na ginagawa ng mga Chinese kaya po sila umasenso at hindi po ito dahil sa kanilang feng shui ay yung tinatawag na kinabukasan ang prioridad. Ang kanila pong prioridad mga kaibigan ay yung talagang bukas, yung kinabukasan nila. They are focusing their goal. Meron talaga silang goal na sila ay aasenso, sila ay yayaman. Kaya po yumayaman talaga sila, umaasenso talaga sila dahil yan po ang kanilang focus. Kaya po sila yumayaman, number 1, letter K number 1, kasipagan, masipag po sila. Number 2, katipiran. Sobra po sila kung magtipid. Pangatlo, kinabukasan po ang kanilang inuuna. Pero kalimitan po sa mga Pilipino ay yung tinatawag na one-day millionaire. Kung may pera ngayon, akala mo kung sinong milyonaryo. Pasyal dito, kain doon, mall dito, mall doon. Kaya hindi po umaasenso. Hanggang hanggang kain lang talaga ang makakaya sa karamihan. Kaibigan po natin mga Chinese ay umaasenso po. Hindi po dahil po sa feng shui. Although yan po ang kanilang paniniwala, pero kung iyo pong talagang titignan ay dahil po ito sa kanila pong ugali na kasipagan, katipiran at kinabukasan ang inuuna. Yan po ang dahilan kaya po sila umaasenso. Maraming po salamat sa iyong panonood sa ating pong channel. Sana po ay nakapagbibigay tayo ng kahit konting kaalaman. Maraming po salamat muli. God bless po sa ating po.